Okay, so you're here because you have PCOS like me. So ano ba yung ibig sabihin ng PCOS? So polycystic ovarian syndrome. Yun guys. So ang history niyan is nung kinasal na ako, 2020 yun. Pagka 2020, pagka 2021, um, nagpa nagpa-check up ako through through transvaginal na examination kasi nga feeling ko buntis ako pero hindi pala yun. May PCOS pala ako. So yun, nasad talaga ako, umiyak ako guys, iniyakan ko yan. Tapos until 2022 and 2023, that years from 2021, 2022, 2023, nag-struggle talaga akong i-accept sa sarili ko na may PCOS ako, na hindi ako nagkaanak agad-agad. 'Di ba? Kasi 2020 nung kinasal ako, 23 yung edad ko, my age is that, my age for that year is 23 years old. So, 2020, 2021, 2022, 2023, 23, 24, 5, 26. Pagka 26, grabe talaga guys, yung feeling ko talaga hindi pa para sa akin yung pagkaanak. Pero ang hirap talaga siya i-accept sa sarili ko na hindi pa pala para sa akin. Pero bakit ang sakit-sakit? Kasi marami din naman yung mga bata pa na nagkakaroon na. Tapos ako, bakit ako hindi? So yun, sinisi ko ang sarili ko at the same time sinisi ko din yung husband ko, inaaway ko siya. Bakit? Maybe because, stress siya, kaya hindi ako, ganun pa. Tapos inaaway ko ng Diyos kasi that time, kasi nga, di ba, pag may PCOS ka, lahat ng mood swings mo, mag-feel mo, promise guys. So, yun, grabe ako pag magalit ako, magwa-wild talaga ako. Hindi naman ganyan ako noon. Hindi pa ako kasado. Hindi ako ganyan noon. Na pag magalit, mag-wild talaga. Doon, lahat ng mga bad attitude ko nalabas ko dahil sa PCOS ko. Grabe yun, guys. Ito, kakalmado. Hindi nyo to makikita noon, guys. Grabe talaga yung experience ko. Hindi ko kaya. So, yun, sabi ko sa sarili ko, Lord, noong 2023, sabi ko, Lord, tama na to. Ayoko na maghintay. Ayoko na mag-try. Gusto ko na mag-relax. I have to love myself. I have to conquer everything. I have to understand your will to me, to my marriage. Bakit ako hindi pa nagkakaanak? So, yun, guys. I surrender it all to God. And yun, na accept ko at hindi na ako umiiyak, no. So, yung 2024 whole year noon, hindi na talaga ako nag-expect na magka-baby. So, ang goal ko lang noon is maging healthy. Tapos sinabihan ko yung husband ko about my goal na ganyan. Sabi naman niya, nasusuportaan kita. So, nag-pray kami guys for that. So, yun, okay kami, like sinasabi ko sa kanya, hindi muna tayo expect na darating yan sa ngayon na year kasi we have to build ourselves first. So, kasi nung mga time na yun, stress ako sa work ko sa DepEd. Sure ko talaga na one of the reason why is stress. Tapos yung food. Kasi hindi ako kumakain ng mga gulay, fruits, ganun. Parang nababayaan ko yung sarili ko ba? Nag-focus lang ako sa gusto ko. Pero ang totoo pala, deep within me, I'm not healthy because I'm not loving myself. Di ba? So yun. Sabi ko sa kanya, babe, what if mag-grow muna tayo individually as a person. Pero nasa marriage pa din. So, yun, guys. Napunta ako sa abroad, dito sa UAE, para ma, you know, mawala yung stress ko sa DepEd, tsaka makabayad sa utang. At the same time, maka-explore. Kasi yung adventure pala, yung exploration, makapagpawala siya ng stress. So, yun, iniisip ko. Maybe there's the um,
yung pag-a-abroad, makapagpa at peace sa life ko ba. Kasi doon sa Pinas guys, madaming mga taong nag-i-expect, nag-aas sa akin, asa na daw yung baby ko? Tagal-tagal na daw namin, so wala. Nabe-pressure din ako guys. So, yun pala ko, hala, what's this? Oo nga, wala nga. Pero bakit ang hirap-hirap? Ganun, parang nabe-pressure ako sa life na oo nga, wala pa. Pero bakit ang sakit-sakit? Ang hirap. So, I have to get out of this zone sa life ko, sa environment na to, para makapagpahinga and to love myself. So, yung husband ko, nag-agree siya sa akin na ako una muna pumunta dito sa UAE, tapos siya, syempre, susunod yun. Hindi pwedeng hindi, di ba? Para ma-relax ako. And right now, he saw me na happy na, at saka nalalove ko na yung self ko. Kumakain ako ng mga fruits, guys. Kumakain ako ng mga gulay. Kumakain pa din naman ako ng mga junk foods, pero ano lang, maliliit na lang. Parang small amount na lang ba. So, yun. Kumakain ako ng mga ganyan, healthy foods. Right now, ang goal ko ay magpa yung bilbil ko, kailangan ma-flatten siya. Kasi, yung bilbil natin guys, that means may PCOS talaga tayo kasi hormonal pala yun. So, yun guys, you have to work out. Right now then, nag-walking ako. See to it na aside sa mga food na kinakain ko, at iniinom kong vitamins, 'di ba, preparation for the future, hindi naman ngayon kasi wala akong asawa ko dito, gagi. Wala namang asawa ko dito, guys. So, I mean, nagpapa-healthy ako para in the future, pag ready na kami ng husband ko, 'di ba, okay na lahat yung mga offering natin diyan, 'di ba? Hi, Kapikos! Don't forget to subscribe me. Okay. So, right now, nagwo-walking ako, guys. So, even may PCOS tayo, it doesn't mean na hindi na tayo magkakaanak. Magkakaanak tayo in the future. But, you have to love yourself. Don't forget to show your femininity. Femininity before having a little tiny human in my tongue in the future. So, yun guys. Yun. Positivity and love and understanding. O yan, pag-usapan niyo yan ng husband mo, ng partner mo, ang mga solusyon, 'di ba? Kasi hindi mo yan masosolusyonan kung ikaw lang mag-isa, malalarlar ka kung without the support of your partner. So, you have to talk with each other, you have to have um, goals with each other, and you have to understand each other's, point of view. So, yun yung nangyayari sa amin. I'm so happy and I'm thankful na yun yung nangyayari sa amin ng husband ko. Kasi naiintindihan niya ako and he is willing to wait. So, yun guys. Bye! Please subscribe to my channel. Bye!